Magandang oras mga katiyats, mga ka-treasure hunters all over the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta ang lahat ngayon? At sa ating mga katiyats in abroad, sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Well, ito ang pinakamaganda bago tayo maghukay kapag nakita nyo na parang sure ang treasure site at nakita nyo lahat ng signs, symbols o marker at na-detect nyo, na-scan nyo at sa palagay nyo ay 99.9% na sure kayo na mayroong laman ang inyong treasure site, ang pinakamainam na gawin ay gumawa ng kontrata. Ito, paano ang paggawa ng papel o kontrata sa treasure recovery. Recovery, ito yung ating ginawa na paghukay, recovery na yan. Between the owner of the land and the treasure hunter group. Ayan, so sa mga batas natin ay di ba karamihan kapag tayo-tayo lang ay 50-50. Pero ang ano pala niyan, ang ang tama pala niyan kasi private land yun, hindi yun sa gobyerno, ay talagang malaki ang sa may-ari. Ang unang dinig ko nito ay 60 ang sa may-ari. Tapos 40% sa nag-recover na grupo. Pero ang gastos ay 50-50. Gumastos din ng may-ari, gumastos din ng pareho ang grupo ng treasure hunter. Yun. Kaya dito sa video ay makita natin ang batas ng treasure hunter dito kapag gumastos ng pareha ang may-ari ng lupa sa gastos din ng nag-recover, ibig sabihin 50-50 ang gastos, ay 70% pala ang hati ng may lupa, ng may-ari. Kasi gumastos siya eh. Ngayon sa atin, di ba, kung tayo-tayo lang, ang tama talaga ay 50-50. 50 sa may-ari, 50 sa grupo ng treasure hunter na nag-recover. Pero ang gastos ay sa treasure hunter eh. Ang treasure hunter ay naghahanap ng pinanser, ng nag-finance. And then, yun na yun, ang 50% to the financer and the treasure hunters. Pero ito na naman 50 yung napunta sa may-ari. Ngayon, ang mapunta sa financer at treasure hunter ay 50 din. Pero pagdating doon sa side ng financier at treasure hunter, hatiin na naman nila yun. At ang mapunta sa financier dahil malaki ang gastos niya ay 60%. Pero 50 na lang yung natira, ibig sabihin 30% ang sa financier at 20% na lang sa grupo ng treasure hunter. So ayan, di ba? So panalo ang may-ari ng lupa dahil 50 na buo, 50% na buo. Pero sa kabila, 50% pero hatiin na naman yon ng financer at ng nag-locate at ng mga nagkukay nito. Grabe mga kababayan, no? Pero kung siniswelduhan nyo yung mga naghukay, ay hindi sila kasama sa 20% na nahati ng nag-locate. Kasi siniswelduhan eh. So kung may sweldo yung mga naghukay, ibig sabihin ay nasa awa na lang kung bibigyan sila kasi nagpasweldo sila eh. Ang dapat kasi sa maghukay ay libre ang kain, libre ang snacks. Pero dapat walang sweldo yan dahil kapag mayroong nakuha ay pareho naman ang hatian, di ba? One share. Kaya yan ang dapat ilagay sa kontrata na kapag yung mga naghukay ay siniswelduhan ng tama, example 500 a day, libre pa ng pagkain at snacks, ibig sabihin gumastos ka ng 600 a day bawat tao. So yan, ilagay doon na ito lang yung ibibigay sa kanila ay yung parang ano na lang yan, parang awa na ibinigay kasi nagpasweldo nga. E paano kung walang makuha, di ba kawawa ang financier eh. Tapos yung naghukay ay yun yung nagkapera dahil humingi ng sweldo.
na parang nagtrabaho sila sa labor force, di ba? So, yan yung mga ilalagay sa kasunduan. Pero ang tama ayon dito sa libro ng treasure hunting ay 75 pala mapunta sa may-ari. Pero yung gastos ay 50-50 sa may-ari at sa nag-recover. Pero kung sa atin-atin lang yan, kapag hindi tumutulong ang may-ari ng lupa ay pwedeng 50-50. 50% sa may-ari, 50% sa financier at sa locator at sa mga naguhukay. Okay, so ito ang video. Ito'y kuha ko sa aking Golden Boy channel. Atin i-review dito sa The Surigao Sun. Atin pakinggan. Paano ang paggawa ng papel o kontrata sa treasure recovery dito sa Pilipinas? Kung ikaw ay isang treasure hunter, dapat lamang ay maging honest sa may-ari ng lupa at makipag-ugnayan sa may-ari ng lupa at gagawa ng isang kasunduan na may legal binding contract. Ito ang tinatawag na the Search and Recovery Agreement. Ito ang isang sample kung paano ang pagsulat o paggawa ng Search and Recovery Agreement. Dapat lamang bago mag-umpisa sa inyong project sa paghukay ng treasures sa isang site na mayroong private owners, ay dapat tapos na ang kasunduan. Ito ang tinatawag na contract sa pag-search and recover ng buried treasure. Ito ang isang example ng legal binding contract on search and recovery project of treasures. At dito sa kontratang ito ay dapat sasabihin kung ano lamang na klaseng precious metals ang pwedeng kunin sa lupa ng landowner. At pwede ring isama sa agreement sa kontrata ang lahat ng gagastusin sa paghukay o pag-recover ng project. Ang hatian between the landowner and the locator or treasure hunter ay 25% sa treasure hunter at 75% sa landowner. At pagkatapos magkasundo ang landowner at ang treasure hunter at matapos na rin lagdaan ang kasulatan para ito'y magiging legal, ay pumunta sa isang attorney office at doon ipanotaryo ang lahat ng papeles. Maraming salamat sa inyong panunood at pag-subscribe sa aking channel. Okay, so yun yung magandang pagkagawa ng kasunduan, pero pwede pang ma-revise according sa gusto ng may-ari at gusto ng grupo ng treasure hunter. Pero all in all ay ito yung kanyang format. Okay, saan na ba yun? Ito, ayan no. So ang dito sa itaas ay pangalan ng mag-recover and search. And then meron kayong witness. So ito mga kondisyones tong 1 to 8, mga kondisyones. Ilagay din kung saan yung site, pati na coordinates, GPS. Ito ang mahirap kasi kapag isubmit mo ng GPS, ma-trace na yan ng sa DNR kasi ang kunin Pagkatapos sa attorney office para sa legal binding of contract, ay isumiti ang papel na yan para makakuha ng permit sa DNR. At ang dinig ko noon pa mga 1990s ay 10,000 ang permit, 10,000 pesos para sa permit sa paghukay. At ganun din, sasabihin mo sa DNR kung saan yung lugar. Kasi merong ipapadala ang DNR na tauhan na magmatyag doon sa inyong treasure site. Kasi baka merong makuha. Kapag may makuha, ay makikihati na naman ang gobyerno, ang DNR, doon sa makuha doon na ginto kung meron man. Kaya yung 75% sa may-ari at 25% sa grupo ng treasure hunter ay hindi na yung ganun. Ibig sabihin, 40% yan sa DNR sa batas ngayon. So 40% sa gobyerno, ibig sabihin ng matira sa landowner at treasure hunters ay 60% na lamang. Kaya yung 60%, yun na naman ang paghatian
ng may-ari. Halimbawa, 35% mapunta sa sa may-ari ng lupa at 15% na lang ang mapunta sa treasure hunters at mga trabahante. Kaya lalong lumiit, di ba? Kaya ang nangyari ngayon ay wala ng luko-luko o gago na pupunta sa DNR para kukuha ng treasure hunting permit kasi hindi naman talaga sigurado yan na meron. Kung magbayad ka ng 10,000 tapos yung pala wala, di ba? Okay lang kung sureball na. Okay lang kung meron. Kung meron ay okay lang yan, hihingi ang gobyerno. Pero kailangan ng proteksyon, di ba? Dapat merong proteksyon. Ibang proteksyon may nakamasid kasi doon, baka may darating na naman na may mga baril, di ba? Yan ang karamihan nangyari na kapag may makuha na merong nang darating na mga taong may mga daladalang baril. Saan ba galing ang mga tao na yan, di ba? Kaya ang nangyari ngayon ay patago, palihim na lang ang paghukay. At hindi na kumuha ng permit kasi hindi naman talaga sure na meron. Di ba? Para sa akin, 1 out of 100 ang chance. Ibig sabihin, 100 kahukay, isa lang yung makuha mo. Yun lang yung tsansa, mga katiyads. Kapag maganda ang inyong kagamitan at locator at analyzer, ay ganon yung ratio, 1:100. Pero kapag hindi magaling yung scanner, locator, kagamitan nyo, analyzer hindi magaling, ay baka 1:1,000, mga katiyads. Kaya tanong, kukuha ba kayo ng permit? 10,000 pesos yan sa DNR at maghihati na naman ng DNR kapag mayroong makuha. Paki-comment sa ating comment section down below. Ako'y magpapaalam na, mga katiyads. Maraming salamat at huwag kaligtaan mag-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang. Maraming salamat.